Para sa ating Choco Moist Cake, ito nga pala yung mga ingredients. Sorry na, nabusy na naman si Kumarites kaya ngayon lang ulit nakapag-edit. Bali, dinoble ko nga pala yung recipe nito kaya mga Kumarites, sundan nyo na lang yung ilalagay ko. Bali, sa isang recipe lang yung sasabihin ko ha. Pero dito sa video na to, pang 2 recipe yung gagawin natin. Bali, kailangan nyo dito 1 1/2 cup na all-purpose flour. Bali, kailangan talaga nating isip yung flour para sigurado mamaya na walang buo-buo. Bali, ang isusunod naman natin na isip ay ito namang cocoa powder. Sa isang recipe ay kailangan lang natin na 1/2 cup cocoa. Pagkatapos nyan, ay isisip lang natin din maigi to para mamaya paghalo natin, ay wala talagang buo-buo tayo na mahalo. Ayaw naman natin na yung ating Choco Moist Cake mamaya ay may halong buo-buo pag na-bake na. At susunod naman itong sugar, kahit hindi nyo naisip yan, okay na yan. Ay kailangan natin ay 1 1/4 cup sugar. Pwedeng puti, pwedeng brown, bahala na kayo. Sunod naman ay 1 teaspoon salt, tapos 1 teaspoon baking soda. Isisip na din natin yung baking soda kasi yung baking soda talaga namumuo talaga yan. At pag okay na yung ating mga dry ingredients, pwede na natin tong haluin. At ang kasunod naman, itong mga wet ingredients. Maglalagay lang tayo dito ng 1/4 cup oil, 1 cup water. Bali, wag nyo nang pansinin yung nasa video ko kasi nga 2 recipe yung ginawa natin dyan. Sunod naman ay 1 teaspoon vinegar at 1 teaspoon na vanilla. At pag okay na to mga kumarites, haluin lang natin yan hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo. At ang importante din ay hindi natin siya ma-overmix. Basta pag halo nyo at nakikita nyo smooth na, okay na yun. At ayan, kung mapapansin nyo sa video na to, mas smooth na yung kanyang texture. Susunod naman, maglalagay naman tayo ng parchment paper dito sa ating mga lianera. Bali, yung iba ko nga pala mga baking pan, mga nakatago na. Kaya kung ano lang yung mga nandito sa labas, ito na lang yung ating gagamitin. Bali, ang mga pinili ko nga pala na pan ay yung kakasya sa oven lahat para sabay-sabay ang luto. At syempre, itong bagong bili nating ceramic pan ay gagamitin natin dahil itong si Red Chef ay pwedeng-pwede nga palang gamitin sa oven. Nakakatuwa nga lahat yung binili kong ceramic pan dahil napakasarap na ngayong magluto. Kahit sa pagpiprito nga ay hindi nga dumidikit. At ang sabi nga daw nila, itong si Red Chef ay pwedeng-pwede sa oven kaya ayan, tinesting ko na. At ang importante mga kumarites, ipipreheat nyo yung oven nyo bago natin isalang itong ating mga cake. Bali, pinagtansya-tansya ko na nga lang yung lagay para hindi umapaw. Ito lang din talaga yung kagandahan kapag ka marunong ka mag-bake. Dahil kapag ka may mga okasyon, pag may mga birthday or anniversary, pwedeng-pwede tayong mag-bake ng cake natin. Hindi na tayo bibili. At kahit mahal naman yung ingredients, makakailang luto ka naman. Bali, nilagyan ko nga lang pala ng handle itong ating si Red Chef at ayan, tinanggal ko ulit nung nilagay ko na siya sa oven. O diba, kasyang-kasya silang tatlo. So yan mga kumarites, ang bango na dito sa loob ng bahay. After ilang years na amoy ko din yung bahay namin na amoy chocolate cake. Mamaya gagawa tayo ng chocolate ganache. Yung pang toppings natin sa ibabaw. Bango. Sarap. Kaya lang ang mahal nga ng ingredients. Pero yung ingredients naman na yun, ilang gamit nyo na rin naman siya magagamit. Hindi lang naman siya isang gamit lang. Madami kayong pwedeng paggamitan. Kaya sulit na rin. Pero next time, sa orange app na ako bibili next time. Kasi ang mahal sa bayan, 360. Tapos nakita ko sa Shopee, 215 lang, di ba? Ang laki ng menus. E paano kung may free shipping ka pa? Di 200 plus mo lang siya makukuha. So yun, next time sa orange app tayo bibili. Bali, nung naluto ko na nga pala yung ating Choco Moist Cake, ayan, si Mudra tsaka yung aking anak ang unang tumikim. Ang sarap daw, sabi ni Mudra, kasi hindi siya ganong katamis. Kayo naman mga kumarites na mag-a-adjust ng tamis ng ating cake. Bali, ang nakalagay kasi sa recipe, 1 1/4 cup sugar. Ay, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung 1/4, ginagawa ko lang 1 cup. Dahil si Mudra nga, hindi rin naman talaga pwede sa mga matatamis. Mamaya gagawan pa natin to ng frosting. Yung frosting natin matamis na, kaya dapat yung cake, medyo hindi matamis. At ayan, si Mudra nahihiya pa, sabi ko kung gusto pa. Tama na daw yung kanya, pero gusto pa niya. Masarap na kasi siya kahit walang frosting. Tapos, yung kalahating binigay ko kay mother, gusto na rin tirahin ng aking anak. Sabi ko sa kanya kung kakainin na niya ng walang frosting o lalagyan ko pa. Sabi niya, gusto daw niya yung may chocolate. Kaya ayun, inantay na lang niya. Bali sa frosting naman mga kumarites, ito naman yung mga kailangan natin. Bali, kumuha kayo ng pan na medyo makapal. Huwag yung manipis kasi baka masunog yung ating chocolate frosting. Bali, hindi ko na nga pala yan isinip, inilagay ko lang dyan. Tapos, 1/2 cup cocoa powder, ayun yung isisip natin kasi meron yung buo-buo. Bali, nung nagtinda nga ako nito, ito yung pinakamabenta sa akin, Choco Moist Cake. Sunod naman, kailangan natin ng 2 tablespoon flour para yung ating frosting mamaya ay medyo malapot. Kaya lang mga kumarites, hindi na kasi ako nagbebenta kasi nakakapagod din. Hindi na ata kakayanin ng powers ko lalo na't may trabaho tayo. Bali, nilinis ko muna yung paligid bago nga pala tayo mag-umpisa dahil nagkalat-kalat na. Bali, imimix lang natin yung ating sinif kanina. At pagkatapos, ilalagay na natin tong isang malaking evaporada. At pagkatapos, maglalagay tayo ng 1/4
cup na tubig. Bali, iseset lang natin yung init sa pinakamahinang apoy. Pwede nyo nga palang ilagay ito sa kawali kasi yung kawali medyo makapal. Dati kasi nung unang try ko nito, doon ako nagluto sa manipis na lagayan. Ay nako mga kumarites, wag nyo nang itry kasi nasunog at hindi masarap yung lasa. Kaya lesson learned, sa kawali pwede kayo doon magluto nito. At pag nakita nyo nga malapot na, pwede nyo nang ilagay ito sa ating cake. Bali, wag yung titigilan ng halo mga kumarites ha, kasi masusunog yung ating chocolate frosting. Basta pag hinalo nyo at malapot na ay okay na yon. Bali, lahat nga na natirang cake dito ay inilagyan ko na nga ng frosting. Bali, ang lasa nga pala nito, hindi siya nagkakalayo dun sa chocolate frosting ng Red Ribbon. Bali, ang tawag nga nila dito ay frosting ala Red Ribbon. Sa rep ka ay may nakita pa nga akong chocolate chips, kaya ayan, inilagay ko dito sa ibabaw. Tapos ilalagay na natin to sa rep. Dahil mas masarap nga ito pagka medyo malamig na. At ang kagandahan nga pala dito sa pan ni Red Chef ay meron siyang kasamang takip. O diba, safe na safe yung ating Choco Moist cake dyan. At kung ang orderin nyo nga ay yung 16 pieces ni Red Chef, ay may kasama na nga siyang 2 takip para sa 2 pan. Bali, ito na nga siya mga kumarites nung lumamig at ayan, nakaset na at pwede na nating kainin. Grabe, kung hindi pa dumaan to sa FYP ko ay hindi talaga ako mag-crave. Sobrang tagal na din kasi nung huling kain ko nito. Umiiwas din talaga ako sa matatamis kaya hindi ako nagbe-bake kasi alam nyo na baka lalo tayong lumaki. Yun nga lang yung mga tao dito sa bahay, kapag ka nag-bake ako ay talaga namang ubos. Kasi nga bihirang-bihira nga tayong mag-bake. Pero siguro ngayon mapapadalas yung pagbe-bake natin. At ang sunod naman na nasa isip ko, magbe-bake naman tayo ng chocolate crinkles kasi madali lang din yun. Madali lang kasing gumawa lalo na kapag kompleto ka ng ingredients. Kita nyo naman, sarap na sarap itong aking anak at naubos nga yung kalahati. Tapos syempre yung nag-sponsor sa atin ng kokwa, hindi pwedeng hindi natin patitikimin. Pero yung taong yan, hindi yan mahilig sa matamis. Isang tikim lang yan, okay na yan. Hindi kasi talaga siya pan ng matatamis mga kumarites. At yun nga, sabi nga niya masarap daw. So yun lang naman muna mga kumarites. Hanggang dito na lang. Bye!